Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Quezon Province, lubhang tinamaan ng bagyong Aghon. Malawakang pagbaha, isinisi sa mga baradong drainage. Pangulong Bongbong Marcos nakatutok sa aksyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga apektado ng bagyo. 40 sentimo na oil price hike, ipatutupad ng oil companies bukas. Presyo ng kerosene tataas din. Sa Today in Metro, 54 katao biktima ng hinihinalang food poisoning sa Quezon City. Iniimbestigahan na. Sa MBC TV correspondents, Mayor Baste Duterte kinundi na ang pagsibak sa 35 pulis Davao dahil sa war on drugs. Sa MBC TV Sports, Liquid Echo nakuha ang ikalawang MPLPH title matapos ma-sweep ang Falcons AP Bren. At sa Showbiz Spotted, Barbie Imperial at Richard Gutierrez magkasama sa Korea ilang buwan matapos kumpirmahin ni Sara Labati ang single status. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, isinisi sa mga baradong drainage ang malawakang pagbaha sa probinsya ng Quezon dulot ng bagyong Aghon. Paliwanag naman ni Governor Helen Tan, dala raw ng matinding tagtuyot nitong mga nakalipas na buwan ang pagkakabara ng mga daluyan ng tubig. Pakinggan natin ang ulat ni Edniel Parosa. Isinisi ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa mga baradong drainage at umapaw na spillways ang malawakang pagbaha dulot ng bagyong Aghon. Sa parayam ng DZRH News kay Governor Helen Tan, sinabi nitong dulot ng tagtuyot kaya nabarahan ang kanilang mga daluyan ng tubig, lalo na sa mga lugar na hindi naman dati nakaranas ng mataas na baha gaya ng Lucena. Bukod sa Lucena, maituturing na hardest hit ng bagyo ang bayan ng Mauban kung saan umabot sa leeg hanggang lampas tao ang level ng tubig hanggang kagabi. And as per our PDREAM officer na assessment po nila, kasi nga nagtagtuyo tapos nagbara siguro ang mga drainage natin sa mahabang panahon, and then bigla po yung buhos ng ulan. Naabutan pa nating naglilinis ng kani-kanilang bahay, tindahan, tricycle at iba't ibang kagamitan ang mga residenteng ito ng sitio loob. Pero dahil wala rin silang supply ng tubig maliban sa kuryente, sa kanal na sila sumasalok ng pwedeng ipambanlaw sa kani-kanilang mga naisalbang ari-arian. Ano po, hanggang liig po. Tapos po dito sa lapas tao po. Lapas tao? Sira ang mga gamit, yung mga rep, nagutang. First time ba ito nangyari? Second time. Second time na po. Kaya siguro, yung paawas na dam. Gaano katagal to, sir? Kaya napagdamag. Ayon kay Mayor Erwin Dwight Pastrano, blanco pa sila kung kailan maibabalik ang serbisyo ng utility sa lugar. Dito, nagsasaplay po dito ng tubig sa prime water. Hindi po kami dyan sa prime water. So prime water po dapat po tinulpuntahan ninyo dito. Dahil most of the tubig po namin dito, Poso. Bahagi ang kanyang mga nasasakupan ng mahigit 30,000 residenteng apektado ng bagyong Aghon sa buong Quezon. Sa 8 beses nitong paglandfall sa Pilipinas, 3 beses itong tumama sa kalupaan ng probinsya bago lumakas at naging isang typhoon. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinaka-napuruhan ng bagyong Aghon ang probinsya ng Quezon.
partikular na sa bayan ng Lucena. Sa monitoring ng Office of Civil Defense, umabot sa 6 hanggang 8 talampakan o halos lampas tao ang baha sa naturang bayan. Sinabi sa DZRH ni Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno na abot sa 2,700 ang apektado ng bagyo, kung saan mayorya dito ay nasa mga evacuation center pa rin. Yung lalo ng mga ports, yung mga daungan, 51 ang hindi nakabiyahe. Bumiyahe. Yung mga aeroplano naman, hindi rin pinayagan ng mga bumiyahe, mga 7 cancelled flights yan kahapon. Okay naman May yan. mga power interruptions, so dinanap din namin yan. On 46 power interruptions, yung mga nawala ng kuryente. So, matindi ho. Yung sa agrikultura, hinihintay namin ngayong umaga. Opo. Sigurado maraming pong epekto niyan dahil agricultural areas ho yan, yung tinamaan. Oho. 4A, 4B, of course, NCR, konti, Region 5 at Region 8. Sa lagay ng ating panahon ngayong Lunes, May 27, 2024, batay sa pinakahuling tala ng Pag-asa, huling namataan ng mata ng bagyong Aghon sa layong 100 kilometers east-southeast ng Kasiguran, Aurora, na may malakas pa ring maximum sustained winds na 140 kilometers per hour at gustiness na aabot sa 170 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito sa direksyong Hilagang Silangan palayo sa ating bansa sa bilis na 10 kilometers per hour. Kung mapapansin din natin, hindi ganong kalawak ang bagyo na nasa 200 kilometers lamang ang radius, kaya naman sa ngayon ay kaunting bahagi lamang ng bansa ang direktang naapektuhan nito. Kabilang na ang Cagayan, Isabela, Aurora at Polillo Islands. Sa latest satellite image ng Weather Bureau, may mga kaulapan sa kanlurang bahagi ng bansa na hinahatak at pinalalakas ng bagyong Aghon. Dahil dito, asahan pa rin ang masungit na panahon sa ilang bahagi ng Cavite, Batangas, Bataan, Mimaropa at Western Visayas hanggang sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw. Sa forecast track ng Pag-asa, inaasang uusad palayo mula sa baybayin na Cagayan ng bagyo simula mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, bago ito tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules ng tanghali o hapon. Patuloy pa rin na pinag-iingat ang mga kababayan natin sa banta ng flash floods at landslides dulot ng bagyong Aghon. Nakataas din ngayon ang gale warning sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, kabilang ng Polillo Islands. Iwasang pumalaot dahil pa rin sa banta ng malalakas at matataas na alon na aabot sa 2.8 hanggang 4.5 meters ang taas. Sa ngayon, nakataas pa rin ang storm signal number 2 sa mga sumusunod na lugar sa southeastern portion ng Isabela, kabilang na ang Dinapigue at Palanan, northern portion ng Aurora sa Dilasag at Kasiguran. Samantala, nakataas naman ang signal number 1 sa northeastern at southern portions ng Isabela, eastern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, rest of Aurora, northern portion of Quezon at northwestern portion ng Camarines Norte. Para sa mga pinakauling balita sa lagay na ating panahon at para sa mga updates sa bagyong Aghon, manatiling nakatutok dito lamang sa MBC TV Network News. Muli, ako si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, nagsuspindi ng pasok ang iba't ibang lokal na pamahalaan dahil sa epekto ng bagyong Aghon. Sa Metro Manila, nag-anunsyo ng walang pasok ang Las Piñas City, Malabon City, Taguig City, Valenzuela City, mga barangay Sacred Heart at San Vicente sa Quezon City. Suspendido rin ang pasok sa mga karatig lalawigan, kabilang na ang Quezon Province, Laguna, Santo Tomas sa Batangas, Batangas City, Laurel sa Batangas, Carmona sa Cavite, Gapan City sa Nueva Ecija at Halahala sa Rizal. Samantala, nagkansela rin ng flights ang Cebu Pacific dahil sa masamang panahon sa kanilang destinasyon. Wala namang na-stranded pero aabot sa higit 400 ang apektadong pasahero sa San Jose at Naga Airport. Sa kaugnay na balita, nakatutok naman si Pangulong Bongbong Marcos sa aksyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga apektado ng bagyong Aghon. Dagdag pa ng Presidente, may nakahanda silang 3 bilyong pisong pondo para sa agarang pagpapaabot ng tulong sa mga kababayan nating sinalanta ng bagyo. Pakinggan natin ang report ni Lef Narciso. Nakabantay ang Malacanang sa lagay ng bagyong Aghon at sa sitwasyon sa mga lugar na dinaanan nito.
Partikular na tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginagawa ng kaukulang mga ahensya ng pamahalaan para matugunan ang pangailangan ng mga lugar at mga residenteng apektado ng masamang panahon. Sa kanyang official X account, ibinahagi ng Pangulo na aabot sa 1 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi sa mga apektado ng bagyo. Nakahanda rin anya ang 3 bilyong pisong standby funds para masiguro ang mas malawak at mabilis na tulong. Unang nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos sa mga ahensya at lokal na pamahalaan na tiyaking makararating ang kailangang tulong ng mga tinamaan ng kalamidad. Ayon sa Presidente, makaaasa ang publiko sa patuloy na suporta sa mga komunidad at pagtiyak sa maayos na kalagayan ng mga ito. Kaugnay nito'y patuloy naman ang pagbibigay ng updates ng Presidential Communications Office sa pagtulong ng gobyerno sa mga residenteng apektado ng bagyong Aghon. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, Sama-sama Tayo, Pilipino. Samantala, kasado na ang taas presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa oil industry sources, magmamahal ng 40 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel at gasolina, habang 30 centavos naman ang dagdag sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ang taas sa presyo ay bunsod ng paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at planong pagbabawas ng produksyon ng OPEC Plus o Organization of the Petroleum Exporting Countries. Sa mundo naman ng volleyball, pasok na sa semifinals ng AVC Challenge Cup ang Women's Alas Pilipinas matapos nitong masweep ang Chinese Taipei kagabi. At dahil na-secure ng Nationals ang top spot sa Pool A, makakatapat nito ang team mula sa Kazakhstan sa araw ng Martes. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Laban Alas, Laban Pilipinas. Hindi binigo ng Women's Alas Pilipinas ang mainit na suportang ipinakita ng mga Pilipino sa naging huling laban nito sa group stage kontra Chinese Taipei. Nagpatuloy ang magandang laro ng Nationals nang masweep nito ang kalabang kupunan sa AVC Challenge Cup for Women na ginanap sa Rizal Memorial Stadium kagabi. Dahil dito, isang perfect run ang naitala ng Alas after also sweeping Pool A laban sa mga team mula Iran, India at Australia. Pinangunahan ni Ea Laure ang naging laban ng Philippine team with 14 points on 12 attacks, 1 block and an ace. Habang hindi rin nagpahuli sa scoring si Vanny Gandler, adding 12 points. Sasamahan ng Australia ang Pilipinas sa semifinals bilang second best team sa Pool A with 3 wins and 1 loss. Makakaharap ng Alas ang Kazakhstan sa semis na gaganapin bukas May 28, habang makakaharap naman ng Australia ang Vietnam. Ito na ang kauna-unahan sa 63 kasaysayan ng National Federation na nakatapak sa semifinals ng AVC. Para sa MBC TV Sports, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Sa pagbabalik naman ng MBC TV Sports, Liquid Echo hinirang bilang MPL Philippines Season 13 Champions. Yan ay matapos masweep ang Falcons AP Bren. Para sa mga detalye, tumutok lang sa MBC TV Network News. Samantala, narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Investigasyon sa kaugnayan sa Pogo pinatutuon sa halip na citizenship ni Mayor Guo. Luzon Grid isa sa ilalim sa red at yellow alert dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sa Today in Metro, 54 na katao biktima ng hinihinalang food poisoning sa Quezon City, iniimbestigahan na. Para naman sa MBC TV Sports, Liquid Echo nakuha ang ikadalawang MPL Philippines title matapos masweep ang Falcons AP Bren. At sa Showbiz Spotted, Barbie Imperial at Richard Gutierrez magkasama sa Korea ilang buwan matapos kumpirmahin ni Sara Labati na single na siya. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Samantala,
Sa ating breaking news, arestado na ng Philippine National Police ang gunman sa pagpatay kay Mercedita Gutierrez ng Land Transportation Office. Para sa buong detalye, alamin natin mula kay Val Gonzalez. Val? Go ahead, Val Gonzalez. Babalikan natin ang report na yan ni Val Gonzalez. Hinimok ni Senate Minority Sa iba pang balita, pinatutuon ni Senator Coco Pimentel ang investigasyon kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa paniniwalang may kaugnayan ito sa Pogo operations sa halip na sa kontrobersyal na citizenship nito. Paliwanag ng senador, ipaubayan na lang sa Office of the Solicitor General OSG ang pagungkat sa tunay na identity ng alkalde. Buong detalye alamin natin sa report ni Raymond Dadpaas. Hinimok ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang mga kasamaang senador na huwag mawala sa focus ang investigasyon hinggil sa Pogo. Ito ay dahil nakasentro na sa pagkatao ni Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac ang investigasyon. Para kay Pimentel, dapat ibalik sa mga isyu at problema sa Pogo ang pagdirig at pagkaisa ng pagpapaalis na sa Pogo sa bansa. Mas makabubuti kung ipaubayan na lang sa Office of the Solicitor General o sa Korte ang pag-question sa tunay na citizenship ni Mayor Guo. Huwag gawing komplikado ang hearing upang hindi mapalayo sa isyu ng Pogo dahil maliban sa pag-question sa pagkatao ni Mayor Guo ay may mga nagsusulong din na isabay ng ipasara ang iba't ibang uri ng pasugalan sa bansa na pinangangasiwaan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Sabi ni Pimentel, hindi mangyayari na maipasara ang lahat ng pasugalan sa bansa. Kaya't mas mabuting tutukan muna natin ang Pogo dahil ito ay ginagamit na palusot para makapasok sa bansa ang mga dayuhang biktima ng human trafficking. Dahil ang masaklap pati ang mga lehitimong mga Pogo operators ay nasasangkot din sa iba't ibang uri ng krimen. Sa hearing ng Senate Committee on Women and Children sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac, nakalkal ang personal na buhay ni Mayor Guo simula sa kanyang birth certificate, academic record at pagrehistro bilang botante. Lumabas sa record na naisumiti sa Senado na si Mayor Guo ang nagproseso ng mga dokumento na nagbigay daan para sa pagtatayo ng Pogo Mega Complex sa Bamban Tarlac. Iginit ni Mayor Guo na hindi siya espiya ng China dahil siya isang lehitimong Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinagpapaliwanag naman ang Land Registration Authority at the Philippine Statistics Authority sa mga questionabling titulo ng lupa at birth certificates na inisyu sa mga Chinese drug lord. Ito'y matapos pagkalooban ang negosyante at hinihinalang drug lord na si Willie Ong ng higit 300 na titulo ng lupa na nagkakahalaga ng bilyong piso. Tutukan natin ang balita ni Milky Rigunan. Dapat magpaliwanag ang Land Registration Authority kung bakit nabigyan ng 320 na titulo ng lupa si Willie Ong na nagkakalaga ng bilyong piso. Sa isyong pambayan, sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Dapat magpaliwanag ang LRA sa susunod na hearing ng komite. Si Ong, isang negosyante umano, ay pinaghinala ang drug lord at nangmamay-ari ng Empire 999 Real Estate Firm. Ang Empire 999 ang may-ari ng warehouse sa Mexico, Pampanga kung saan nasamsam ang 530 kilos ng shabu na nagkakalaga ng 3.6 billion pesos. Iginitin ni Barbers na kumpiskahin ng LRA at ng Office of the Solicitor General ang naturang mga lupain para mapigilan si Ong at kanyang mga kasama na ipagbili, ilipat o itago ang kanilang mga illegal na ari-arian. Pakinggan natin si Congressman Robert Ace Barbers. Dahil ito nakita natin na hindi pala ito Pilipino, no? The fact na ikaw ay merong 200 na higit titulo at hindi ka Pilipino, wala kang karapatan na magkaroon ng mga lupain dito sa ating bansa. Therefore, ang aming panawagan ay i-file na kagad ang kaso at i-forfeit at i-confiscate yung kaniyang mga lupa
pabor sa ating national government. Samantala, pagpapaliwanagan din ni Barbers ang PSA maging DFA kung bakit nabigyan ng original passport at birth certificate ang naturang mga Chinese nationals para palabasin na sila ay tunay na mga Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa sa ilalim naman sa red at yellow alert ang Luzon Grid mamayang hapon dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, magsisimula ang yellow alert mula 1:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon na magpapatuloy naman mula 10:00 hanggang 11:00 ng gabi. Habang red alert naman ang itataas mula 4 p.m. hanggang 10 p.m. Inilalabas ang red alert kapag hindi sapat ang power supply upang matugunan ang demand ng kuryente at regulating requirement ng transmission grid. Sa Today in Metro, iniimbestigahan na ng Epidemiology and Surveillance Division ng Quezon City Health Department ang hinihinalang kaso ng mass food poisoning kung saan na biktima ang nasa 54 na individual na sinasabing dumalo sa isang pagtitipon. Ang buong detalye iyahatid ni Val Gonzalez. Umarangkada na ang pagsasagawa ng investigasyon ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division ng City Health Department sa nangyaring food poisoning sa Barangay Ugong Norte, Quezon City. Sa inisyal na impormasyon ng Quezon City SESU, aabot sa 54 na katao ang nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagtatae at pagsusuka matapos dumalo sa isang pagtitipon. Kumuha na rin ng specimen ng City Health Department sa ilang individual na nakakaranas ng sintomas. Ito ay upang masuri at matukoy ang dahilan ng naranasan nilang matinding pananakit at LBM. Hindi pa ngayon masabi ng City Health Department kung ilan sa mga biktima ang dinala at nananatili sa ospital. Dahil dito ay patuloy na pinaalalahanan ang publiko na tiyaking malinis at wasto ang mga pagkaing inihahanda upang makaiwas sa anumang food and waterborne diseases. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Samantala sa iba pang balita, aabot sa 10 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Barangay 692 sa Quirino Avenue, Malate, Maynila. Sa report ng Bureau of Fire Protection, ating gabi ng sumiklab ang sunog at mabilis na iniakyat sa ikatlong alarma. Sa inisyal na pagtaya, 5 kabahayan ang nasunog o naaabot sa 500,000 piso ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan na ang sanhi ng sunog na karamihay inuupahan umano ng mga seaman. Sa balitang Showbiz Spotted, ilang buwan matapos makumpirma ang hiwalayan ng mag-asawang Sara Labati at Richard Gutierrez, ang aktor spotted sa South Korea kasama ang aktres na si Barbie Imperial. Mga detalye tutukan sa report ng ating Showbiz Angel. Agad naging hot topic sa social media ang ilang buwan nang nalilink na sina Richard Gutierrez at Barbie Imperial matapos kumalat online ang ilang pictures kung saan makikita silang magkasama sa South Korea. Bagamat burado na, maraming netizens naman ang agad nakapag-screenshot ito. Sa post makikita ang nagpa-picture pa ang uploader sa aktres. Mayroon ding kuha habang naglalakad lang ang dalawa at isa pa kung saan makikita ang kinukunan ng larawan ni Richard si Barbie. Nag-ugat ang isyong may something sa dalawa nang maispatan sila together sa isang gastropub sa Alabang noon pang Enero. At last March, tuluyan ang nakumpirmang hiwalay na ang mag-asawang Richard Gutierrez at Sara Labati matapos kumpirmahin ng aktres na single na siya. Magunita na Disyembre noong nakaraang taon, ni-reveal ng ina ng aktres na si Esther Labati na nasa isang co-parenting setup na sina Richard at Sara sa kanilang mga anak na sina Zion at Kai. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Pamamahagi ng 1 milyong Certificate of Land Ownership, target bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa MBC TV correspondents,
Mayor Baste Duterte kinundi na ang pagsibak sa 35 pulis Davao dahil sa war on drugs. Sa TNVS, batang lalaki na nakipagsagutan sa kanyang mga kuya, viral. Bata, umiyak nga ba talaga? Sa MBC TV Sports, Liquid Echo nakuha ang ikalawang MPLPH title matapos masweep ang Falcons AP Bren. At sa ating showbiz spotted Catherine Bernardo, nasungkit ang kanyang unang FAMAS Best Actress Award, habang si Piolo at Pascual naman at si Alfred Vargas tabla bilang Best Actor. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Samantala, arestado na ng Philippine National Police ang gunman sa pagpatay sa LTO official na si Mercedita Gutierrez na binaril po dyan sa Quezon City. Alamin natin ang detalye mula kay Val Gonzalez. Val? Interior and Local Government Secretary Bella Rabalos Jr. na naaresto na ng Philippine National Police ang responsable sa pagpatay sa opisyal ng Land Transportation Office na pinagpaparil at mapatay nung gabi ng Biyernes sa Quezon City sa paglulunsad ng Kalingang Bombero Program ng Bureau of Fire Protection sa BFP headquarter dito sa Quezon City. Sinabi ni Secretary Avalos na ang suspect ay nakatakda ng sampa ng kaso ng QCPD. Wala pang detalyeng ibinibigay si Liam Avalos, pero aniya ang suspect ay nakatakdang iharap ng QCPD sa piskalya ngayong araw. At pakinggan natin itong si Secretary Avalos. Si Mercedita Gutierrez, ang LTO employee, ay meron ng suspect na naaresto na ang ating kapulisyahan. No? At mamaya, anytime ngayon, i-inquest na ito. Ayoko lang munang sabihin ng pangalan nito at ang report, antayin na natin ang inquest. Alas 6:20 ng gabi nung araw ng Biyernes ng tampangan ng lalaking nakasakay ng motorsiklo, si Direktor Mercedita Gutierrez habang sakay ng kanyang SUV sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Nagawa pang maisugot sa pinakamalapit na pagamutan si Direktor Gutierrez, pero ito'y namatay din kalaunan. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Samantala, target ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng 1 milyong Certificate of Land Ownership Award o CLOAS sa mga magsasakang walang lupa bago magtapos ang kanyang termino sa 2028. Ayon sa Pangulo, matagal na raw itong overdue matapos bigong maisakatuparan ng mga nakalipas na administrasyon. Ang buong detalye sa report ni Arnold Herrera. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agrarian Reform ang pag-i-issue ng 1 milyong Certificates of Land Ownership Award o CLOAS para sa mga magsasaka bago magtapos ang kanyang termino sa 2028. Sa tulong ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng gobyerno, maisasakatuparan ang pangako ng Pangulo na pormal nang ipamahagi sa mga magsasaka ang karapatan sa mga lupang kanila nang sinasaka sa loob ng ilang dekada. Bagay na bigong maisakatuparan ng mga nakalipas na administrasyon. Sa ating Agrarian Reform Program, wakasan natin ang kahirapan ng ating mga magsasaka laban sa banta ng pagkagutom, laban sa pagkabaon sa utang at laban sa kahirapan. Sa harap ng libo-libong magsasaka sa Zamboanga del Norte noong Biyernes, ibinida rin ng Presidente ang matagumpay na pamamahagi ng 10,700 land titles sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa SOC Sargen at nakatakda pa itong madagdagan ng nasa higit 2,000 land titles. Samantala, tiniyak din ng Chief Executive sa mga ARBs na maliban sa mga lupa ay patuloy ang gobyerno sa paglikha ng mga solusyon para tugunan ang mga pagsubok na kinakaharap ng agricultural sector tulad ng El Nino at ng nakaambang pagpasok naman ng La Nina. Ang pamamahagi ng CLOAS at iba pang mga serbisyo sa mga magsasaka ay bahagi ng inisyatiba ng gobyerno para pataasin ang productivity at palakasin ang investment potential ng mga naturang lupa. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino.
Kinundin na naman ni Mayor Baste Duterte ang pagkakasibak sa 35 pulis Davao dahil sa kanilang kaugnayan sa war on drugs ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Kinondina ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ang pagsibak sa 35 na mga personal ng kapulisan kasama na ang 6 na station commanders at City Director Colonel Richard Badaang sa kanilang mga pwesto. Ang nasabing hakbang may kinalaman sa investigasyon sa bypass operation na nagpakita na may pag-abuso sa kapangyarihan mula sa matataas na opisyal. Ayon kay Mayor Duterte na ang Davao City Police Office ay palagi nagpapakita ng pagka-epektibo upang mapanatili ang katahimikan at kapayapaan sa Davao City, kung saan ang nagpapakita ng 69% ang pagbaba ng krimen kung ikumpara noong Mayo 2023 at ngayong Mayo 2024. Ito ang tagumpay na nagpapakita sa dedikasyon at kakayahan ng ating kapulisan. Dismayado si Mayor Duterte sa nasaksihang mga hakbang na nakagambala sa trabaho sa loob ng ahensyang nagpapatupad ng batas. Sinabi ni Mayor Duterte na ang kanyang aktibong pakikilahok ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pakipagtulungan sa kapulisan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Davao City. Ang mga huling hakbang na ito na ginawa laban sa mga natanggal na tauhan ay salungat sa diwa ng pagtutulungan at pagtitiwala sa isa't isa na mahalaga para sa epektibong administrasyon at pagpapatupad ng batas. Mariing tinutulan ni Mayor Duterte ang anumang hakbang na sirain ang pinaghirapang pagtitiwala sa pagitan ng komunidad at tagapagpatupad ng batas. Nanawagan ngayon si Mayor Duterte para sa isang bukas, malinaw at may pananagutan na paghawak sa kasong ito at ang agarang pagbabalik sa tungkulin ng mga opisyal na hindi makaturunganong tinanggal sa kanilang mga posisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa advisory ng LGU Morong mahigpit na ipinagbabawal ngayon dito ang pagsusibing, pangisda at anumang uri ng gawain pandagat dahil lubang napakadelikado ngayon sa malalaking alon at agos na nagaganap sa karagatan. Bantay sarado ito ng PNP at binalaan na din ang mga may-ari ng mga beach resort na huwag papayagan na lumusong sa dagat ang mga una nang naka-check-in na turista. Inaasahan ng LGU na susunod ang lahat sa advisory upang walang magbuwis ng buhay pag ganitong may kalamidad. Para sa ABC TV Network News, ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino! Panganay na bunso, palaisipan sa mga netizen kung acting lang ba o totohanan na ang pag-iyak ng batang ito sa isang nag-viral na video online. Tila seryoso kasi ang bata na pinagsasabihan at halos sinusumbatan pa ang mga nakakatandang kapatid. Kuha naman niya ang loob ng netizen sa kanyang mga patutsada na pinuri siya sa comment section. Alamin ang kwento ng magkuya sa trending report ni Rose Babiera. Halo-halo ang emosyon ng mga netizens sa viral video na ito kung saan mistulang nagbibiruan ang magkakapatid na maya-maya lang ay nauwi sa iyakan. Pagbibiro pa ng nakakatandang kapatid na si Lawrence Clark na siya ring uploader ng video, pwede na raw mag-artista ang bunso nilang kapatid na si Glenn dahil sa potensyal nito. Kitang-kita kasi sa video na punong-puno ng emosyon with matching actions pa ang bata habang tila pinagsasabihan ang kuya. Halos umiiyak na ito habang pagalit niyang sinasabi na mahal niya raw ito. Sino nagmamahal sa'yo kapatid mo, di ba? Sino nag-aalaga sa'yo mga magulang mo, di ba? Sa aking naging panayam kay Lawrence, biniro niya raw ang kanyang kapatid na aalis na siya at hindi na babalik. Kaya ito namang si Glenn, umiyak na lang at nagsimula na silang pabirong nagsagutan. Dito niya raw naisipan na kuhanan ito ng video. Hirit pa ni Bunso, handa raw siyang bigyan ng pera ang kapatid. Sa tangka umano na pigilan ang pag-alis ng kanyang kuya. Pero bakit hindi ko na maramdaman yung mga pagmamahal nila? Hindi naman ako! Ako, di ba? Ako magbibigay ng pera sa inyo! Pinuri naman ng mga netizen ang pagiging mature ni Glenn. Ang iba, nag-iwan ng mga comment kung paano sila nakaka-relate bilang mga bunso ng pamilya. Bagamat nag-alala ang marami at napatanong kung acting lang ba ito o talagang nagkakasakitan na ng damdamin ang magkakapatid, siniguro ni Clark na biro lang ang lahat. Paglilinaw pa nito, hindi raw naaagrabyado ang kanilang bunso.
Sa katunayan, sobrang close raw nila dahil halos siya na ang nagpalaki sa kapatid. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Liquid Echo completed the road to redemption matapos talunin ng Falcons AP Bren at makuha ang kampyonato sa MPL Philippines Season 13. Liquid Echo is back on top. Nakuha ng M4 World Champion na Team Liquid Echo ang kanilang ikalawang MPL Philippines title matapos masweep ang Falcons AP Bren sa Grand Finals ng Season 13. Walang pinalampas na pagkakataon ng Liquid sa bawat laro ng serye sa pangunguna ng Season 13 Finals MVP na si Sanford Vinuya. Para sa bagong Season 13 champs, mahalaga ang pagkapanalong ito dahil napatunayan nila sa mga tao na championship caliber ang kanilang team. Kasi sa team namin talaga parang ngayon yung season yung sobrang daming nagda-doubt, sobrang daming nagbabash. And then, ayun, parang doon lang sa part na naging sobrang halaga. And especially na nakapag-qualify kami sa MSC din na sobrang laki ng prize pool. Ayun, na napatunayan namin sa lahat na championship caliber team talaga kami. Already leading the match point 3-0. Isang clash ang tumapos sa kwento ng Falcons AP Bren with Sanford taking down 3 from the Beast. Pero agad nakabawi ang gold laner na si Marco Requitano, charging a 4-man wipeout against Echo. Sa huli si Alston Sanji Pabico na lamang ang last man standing at tumapos na sa tore ng AP Bren. Siguro nangyari sa game, sobrang completely basa nila kami. Parang lahat ng overall ng lanes, parang Turtles, Lords, parang lamang na lamang sila parang mas better na team sila ngayon. Parehong muling sasabak ang dalawang world champions sa international scene para i-representa ang Pilipinas sa Mid-Season Cup 2024 na gaganapin sa July sa Saudi Arabia. Pero bago yan, nag-iwan ang mga ito ng mensahe sa kanilang mga makakalabang team. Maganda sila. Good luck. And good luck sa mga kalaban namin and sa Falcons Bren. Galingan natin sa MSC. Ipanalo natin ng Pinas ulit. Para sa MBC TV Sports, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At sa Showbiz Spotted, star-studded ang prestihiyosong 72nd Filipino Academy of Movie Arts and Sciences o yun pong FAMAS Awards na ginanap kagabi. Kung sino-sino ang mga nag-uwi ng parangal, alamin sa report ng ating Showbiz Angel. Best Actress, Catherine Bernardo, a very good girl! Nasungkit na ni box office queen Catherine Bernardo ang kanyang kauna-unahang FAMAS Best Actress Award para sa mahusay nitong pagganap sa pelikulang A Very Good Girl. Your very good girl is a very happy girl tonight. Thank you so much, FAMAS. Sa kanyang acceptance speech, inamin ni Catherine na nung tinanggap ko ang pelikulang A Very Good Girl, hindi naman po ako nag-expect ng any awards or nominations. Tinanggap ko ang proyektong ito dahil naniwala po ako sa material at nagtiwala ako sa mga kasama ko. Proud parents naman ang mag-asawang Min at Teddy Bernardo sa panibagong achievement ng kanilang anak. Samantala, it's a tie. Pareho namang itinanghal bilang Best Actor sina Piolo Pascual at Alfred Vargas sa 72nd FAMAS. Si Alfred Vargas para sa pelikulang Pieta kung saan nakasama nito si superstar Nora Honor. At mahal na mahal ko ang pelikulang Pilipino at hanggang sa huling araw ng buhay ko, pangarap ko na ito yung ginagawa ko. Habang si Piolo Pascual naman ay nang bumida ito sa Malyari. So maraming salamat po. Hindi ko po ipagkakaito sa sarili ko kasi para sa pelikulang Pilipino ito.
Maliban sa Best Actor Award para sa horror drama tungkol sa first documented serial killer sa bansa, hawak din ng pelikulang Malyari ang Best Picture, Best Screenplay, Best Production Design, Best Visual Effects at Best Supporting Actress Award para sa pagganap ni Gloria Diaz. Habang ginawaran naman ng FAMAS Bida sa Taquilla Award ang mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes para sa kanilang blockbuster movie na Rewind. Ito po ay magsisilbing inspirasyon po sa amin. Pero sana hindi lang po sa amin, sa lahat po ng gumagawa ng pelikula. Mabuhay po kayo at sabi nga ng asawa ko, lahat po posible basta kasama niyo si Lods. Kaya Lods, para sa iyo to! Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat sa ating showbiz angel at yun din kay Matchpoint Pili. Bago lamang tayo magtapos sa Karen, kami po ay humihingi ng paumanhin at nais din po namin linawin na ang inilabas po naming balita kanina kaugnay ng Chinese drug lord na pinagpapaliwanag ng Land Registration Authority at Philippine Statistics Authority. Ang nasabi pong drug lord ay hindi konektado at kapangalan lamang ng doktor na si Doc Willie Ong. Ulitin ko lamang po, ito po ay walang kinalaman o hindi rin na konektado yung pong drug lord kay Dr. Willie Ong. Humihingi po ng paumanhin ng MBC TV Network News ang DZRH, gayon din po sa mga taga-suporta at una-una kay Doc Willie Ong, gayon din po sa taga-suporta at sa aming mga televiewers. At kami po ay nangangako na patuloy pa namin po pagbubutihin ang aming pagbabalita at pagseserbisyo po sa publiko. So maraming salamat po. At yan po ang aming mga balitang nakalap ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.